Ang pangunahing paksa nito ay ang halaga ng mga hinihingi ng tunay na pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Ano nga ba yung halaga kung pag-uusapan natin ang pagsunod? Parang ganito, tatanungin ko kayo. Sino dito ang gustong sumunod sa Panginoong Hesukristo? O lahat tayo may gusto. No? Pero ito po yung halaga nito. Bakit nga ba ang mensahe ng Panginoon sa atin sa darating na linggo ay tumutukoy sa paglilingkod sa Diyos? Una, narito po yung mga pangunahing punto nito. Ang halaga ng pagiging alagad. Pakiulit po. The cost of discipleship. Binibigyan din ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay nangangailangan ng seryosong pagsasaalang-alang at pagtimbang sa halaga nito. Hindi po ito isang magaang at pansamantalang desisyon. Ang paglilingkod sa Diyos dapat isinasaalang-alang kung ano yung mga bagay na mayroon tayo ngayon. Hindi magaang ang magdesisyon na maglingkod sa Diyos. Ang sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Nung mga panahon na yon, napakarami ang sumusunod sa Panginoon sa baybayin ng lawa ng Galilea. Napakaraming tao. Mapaaraw at mapagabi ang mga tao'y sunod ng sunod sa Panginoon. Minsan, nung siya'y naglalakad sa baybayin ng lawa ng Galilea, siya ay pansamantalang tumigil. At kumarap siya sa mga taong nasa likod niya, yung mga sumusunod. At ito ang kanyang sabi, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Hindi madali ang magdesisyon na sumunod sa Panginoon. Dapat may seryoso kang pag-iisip, may seryoso kang pangunawa, at may seryoso kang desisyon. Amen? Yun po yung totoo. Ito yung halaga ng pagiging alagad. Kaya sabi dito sa John chapter 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung minamahal daw natin ang Diyos, wala tayong ibang maging pamantayan ng ating buhay, kundi sumunod talaga tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Yun po yung number 1. Pangalawa, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat. Pakiulit po. Loving God above all. Pagmahal daw natin ang Diyos, ito dapat nating maintindihan na dapat higit sa lahat. Amen. Dapat mahalin ng mga alagad, maging tayo man ang mga nabubuhay ngayon, ang Panginoong Hesukristo nang higit sa mga mahal natin sa buhay, pamilya. At maging sa kanilang sariling buhay. Hindi po ito nangangahulugan na kamuhian natin ang pamilya. Huwag natin yun unawain o interpret ng literal. Kasi sino man ang mag-iwan ng pamilya, hindi tumutukoy yan sa kapabayaan. Kundi nangangahulugan dapat nating unahin sa lahat ng aspeto ng buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Amen? Yun ay nagpapakitang talagang mahal mo ang Diyos ng higit sa lahat. Dahil pag dumating ang panawagan na dapat kang maglingkod sa Diyos, dapat kang magpunta sa katatayuan mong tinawag ka ng Diyos, kahit na ito ay tumutukoy sa panahon na mayroon kang susunduin sa airport,
Dahil darating ang anak mo, darating ang kamag-anak mo, hindi mo dapat ipagpaliban ang tungkuling ibinigay sa iyo. Kasi yung salitang dapat mong unahin ang Diyos ng higit sa lahat, ay talagang minsan tinatapat ng Diyos yan na tumapat sa mga bagay na mahalagang lakad natin. Pag nakasanayan mo na saka na lang, mayroon pa naman, magiging madali na sa atin na ulit-ulitin natin na saka na lang. Pero tandaan natin, kung tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos, mas higit na pagpapalain ng Diyos ang taong nag-iiwan ng lahat alang-alang sa pagsunod sa Diyos. Sabi po sa Mateo chapter 10, verse 37 to 39, ang umiibig sa Ama, sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. O tingnan ninyo yun. Ang umiibig sa ama at sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ang siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ang magkakamit nito. Purihin ang Diyos. Grabe po. Hindi masamang mahalin ng magulang, hindi masamang mahalin ng mga anak. Pero kung ang pagmamahal na ito ay hihigit sa Diyos, hindi ka ituturing na makasusunod sa Diyos. Hindi ka may tuturing na makakasunod sa Diyos, at hindi ka talaga ilalagay na ikaw ay talagang lingkod ng Diyos, dahil ang katangian ng lingkod na nakasusunod sa Diyos, kahit may pamilya, pag dumating ang tawag ng paglilingkod, kayang iwanan. Amen? Purihin ang Panginoon. Ako, ang buhay ko noon, talagang grabe. Ay, kapalit ng masigit na dapat mas maganda yon. Kung mayroon akong pangarap sa pamilya ko, sa bahay ko, sa sasakyan, ayun, makukuha ko talaga yun. Kaya lang, tumapat ako sa seryosong desisyon, at yun naman talaga yung tumapat sa akin na kung mahal ko talaga ang Diyos, dapat masigit kong piliin. Kasi naisip ko, pwede naman akong mag-layman. Dahil ilang beses na rin ako kinukuha mag-layman. Pwede rin ako maglingkod sa iba't ibang simbahan, o pwede rin naman ako magpastor dahil nag-aral din naman ako ng pagpapastor. Pero hindi yun ang iniisip ko eh. Kasi ito yung panawagan ng Diyos sa akin. Kung dito ako nilagay, kung dito ako pinili ng Diyos na maglingkod, dapat makita ko yung desisyon na dapat kong panindigan, at yun nga yung dumating sa akin. Mas pinili kong maglingkod sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Ako ay naniniwala, ang buhay natin ay hindi para sa daigdig na ito. Kung may pamilya tayong inaalagaan, kung may pamilya tayong pinapakain at inaalalayan sa kanilang buhay, mabuti na yon. Kung may bahay ka, mabuti na yon. Kung kumakain kayo ng maayos, mabuti na yon. Amen po? Dahil hindi talaga dito ang tunay nating buhay. Ang tunay nating buhay ay nasa kabilang buhay. Malaki ang kinalaman nito sa kabilang buhay.
Sa kabilang buhay pa naman, dalawa yung destinasyon doon. Dalawa. Dahil darating daw ang panahon, ang tupa ilalagay sa kanan at ang kambing ilalagay sa kaliwa. Ano sasabihin ng Panginoon sa mga nasa kanan? Kayong mga nasa kanan, pumasok na kayo sa kahariang inihandaan ng aking Ama simula pa ng likhain ng daigdig na ito. Sapagkat nung ako'y nagutom, ako inyong pinakain. Nauhaw at inyong pinainom. Walang damit at inyong dinamtan. Nagkasakit at nabilanggo at inyong dinalaw. Sabi ng mga nasa kanan, kailan po namin kayo nakitang ganyan? Sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo sa akin. Amen. Yung nasa kanan, pumunta yung sa buhay na walang hanggan, nakapiling ang Diyos. Yung kaliwa, sabi doon, mapapasaapoy kayo ng impyerno at doon ay magngangalit ng inyong mga ngipin. Sapagkat nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Pero pagdating ko dito, may kape na, may tubig at may Skyflex. Nung ako'y walang damit, hindi niyo ko dinamta. Nung ako'y may sakit at nasa bilang ko, hindi niyo ko dinalo. Sasabihin din ng mga nasa kanan, kailan namin ito nakita sa inyo? Sabi ng Panginoon, ano man ang ginawa ninyo sa kapwa o sa kapwa niyo, ay sa akin ninyo ito ginawa. Tandaan po natin, dalawa ang patutunguhan. Buhay na walang hanggan na kapiling ng Diyos at buhay na walang hanggan na pinaparusahan. Kaya yung buhay natin ngayon, malaki ang kinalaman nito sa kabilang buhay. Amen. Luke chapter 9 verse 59, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya muna sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So yun po yung number 2. Loving God above all. Number 3, pagpasa ng krus. Pakiulit po. Carrying the cross. Ang pagiging alagad ay nangangailangan ito ng pagpasan ng krus na sumisimbolo naman ng pagdurusa, sakripisyo, at pagtalikod sa sarili para kay Kristo. Yun po yung mabigat eh. Ano yung krus? Ano po yung krus na alam po ninyo? Ano yung krus? Sabi nila, yung anak, yung trabaho, o yung mga ganyan. Hindi yun eh. Hindi yun. Alam niyo po, ang nagpapabigat, hindi yung trabaho. Ang nagpapabigat, yung ating sarili mismo. Amen. Ang krus hindi yung asawa, hindi yung anak, hindi yung trabaho, hindi yung situation kung may dumarating sa atin. Ang nagpapabigat sa lahat ng bagay ay ikaw mismo. Yung bigat, pwede namang hindi sana mabigat kung magiging magaan para sa iyo. Nagiging mabigat ang isang sitwasyon kapag umiiral ang gusto mo. Amen. Pinapasunod tayo ng Panginoon, kung ibig ninyong sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin niya ang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi kailanman makakasunod sa Diyos ang hindi makalimot sa kanyang sarili. Dahil yung sarili, ang krus natin na kinakailangan, pag sumunod tayo sa Panginoon, may problema ka sa asawa mo na andyan na yan, sa anak mo na andyan na yan, kung paano mo bubuhay ng pamilya mo na andyan na yan, hindi nawawala yan eh. Siyempre, uunahin mo yung, kaysa ba, magsisimba ka pa kailangan mo mang, sayang naman yung oras mo. Pwede naman magsimba sa mga susunod na araw. Kaya lang, kung laging ganyan ang katuwiran mo, hindi ka na makakapagsimba kahit na ilang araw pa mag-antay sa'yo. Dahil nasanay ka nang huwag ka nang magsimba, kundi magtrabaho na magtrabaho, magnegosyo ka nang magnegosyo.
Kaya kung minsan kang gusto mo nang sumunod, ang bigat-bigat na sa iyo. Hindi naman mahirap talaga ang sumunod sa literal na pagsunod. Pero sa kahulugan, tumutukoy ang bigat nito sa pagtalikod sa mga bagay na gusto mo. Amen. Purihin ang Diyos. Sinabi sa Mateo chapter 16 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Gayon din naman sa Mark chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Kapag ang buhay natin, wala tayong tiisin, wala tayong problema, hindi totoong naglilingkod ka sa Diyos. Hindi natin alam, yung lahat ng sitwasyon na hindi mo gustong makita, yun ang iyong nakikita. Yung mga taong ayaw mo makasama, yun ang iyong nakakasama. Hindi natin naiintindihan ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay paghamon sa ating mga tiisin na sumusunod kay Yahweh El Shaddai. Pang-apat, pagtatansya ng halaga. Pakiulit po. Estimating the cost. Nagbigay si Jesus ng dalawang halimbawa ayon sa binasa natin kanina. Ang kanyang ginamit diyan na halimbawa ay yung pagtatayo ng tore at yung pakikipagdigma. Sa parehong sitwasyon, kinakailangan mo nang umupo at tansyahin kung ang kaya bang tapusin ang kanyang sinimulan. Dahil kung hindi, mas mabuti pang huwag nang magsimula upang maiwasan ang kahihiyan. Pag nagdesisyon kang maglingkod, mabuti yun. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi po talaga basta-basta to. Dahil hindi porke yung kapatid mo naglilingkod na, yung pinsan mo naglilingkod na, mukhang ikaw na lang ang hindi, maglilingkod ka din. Kahit hindi mo kaya. Ang paglilingkod sa Diyos sa isang panawagan, ito talaga yung totoo sa ating katatayuan dahil hindi naman tayo naging tayo kung hindi niloob ng Diyos na isilang ka. Kung hindi niloob ng Diyos na isilang ka, kaya nga sabi, God without man is still God. Kahit ang Diyos, alisan mo siya ng tao, Diyos pa rin yan. Kahit hindi ka maglingkod, Diyos pa rin yan. Amen. Hindi mo kayang o wala kang magagawang sumbatan mo ang Diyos na kung wala sa aking tulong. Hindi makapag-aaral yung mga anak mo na yan. Kung hindi dahil sa akin, hindi may tatayo ang bahay nyo na yan. Kung hindi dahil sa akin, hindi matatayo ang simbahan na yan. Ay, hindi mo dapat pagmalakihan ang Diyos. Amen. Dahil kahit wala ka, mananatili ang Diyos ay Diyos. Amen. But man without God is nothing. Diba napakalinaw naman? Ang Diyos, alisan mo siya ng tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao, alisan mo siya ng Diyos, naging tao kaya siya kung wala ang Diyos. Kaya nga kung uunawain natin, wala naman talagang dapat option eh. Kapag pinag-usapan ng paglilingkod, dapat talaga tayo maglingkod. Higit na mahalaga ang paglilingkod kaysa sa pamilya mo. Mas higit na mahalaga ang paglilingkod mismo kaysa sa sarili mo.